My dear friends and community, in the past few weeks, a shadow of fear has fallen over many of our homes. We've seen and heard the news, a sharp increase in ICE arrests, not just at the border, but in our cities, our neighborhoods, and even places that were once considered safe. This isn't just about numbers, it's about our families, our friends, our neighbors. Hardworking people with deep roots in this country are being taken away from their loved ones. This is happening for a few key reasons. First, arrests at the southern border have significantly decreased. So to meet demanding new quotas, which is reported to be 3,000 arrests a day, ICE is now looking for arrests within the country. This has led to controversial new arrest tactics. We're seeing ICE agents making arrests at courthouses, detaining people moments after their immigration cases are dismissed. They are targeting those who are diligently following the rules and showing up for their required check-ins. Raids are happening at construction sites, in restaurants, on farms, places where our community work hard to build a better life. Yung takot at pag-aalala na nararamdaman ninyo ngayon, totoo yan. Sa ganitong panahon ng crisis, ang pinaka-importante ay magtulungan tayo at maging handa. Ang kaligtasan ninyo ang number one priority. Kailangan nating maging listo, bagamat karapatan natin ang magtipon ng mapayapa parang iparinig ang ating boses at opinyon. Nakikiusap po ako sa inyo, mag-ingat tayo ng maigi. Huwag po tayong gumawa ng anumang karahasan na maglalagay lang sa atin sa alanganin. Huwag tayong magbigay ng dahilan para tayo ang puntiryahin ng ICE. Bago gumawa ng anumang desisyon, pag-isipan ninyo munang mabuti ang risk para sa inyo at sa pamilya ninyo. At ang pinaka-importante sa lahat, alamin ninyo ang inyong mga karapatan. Kung sakaling lapitan kayo ng ICE, tandaan ninyo, may karapatan kang manahimik. Hindi mo kailangan sagutin ang tanong nila tungkol sa status mo o kung saan ka man pinanganak. Huwag buksan ang pinto kung wala silang may pakitang warrant na pirmado ng isang judge. Pwedeng sabihin na ipasok sa ilalim ng pinto o ipakita sa bintana. Tandaan, iba po ang warrant galing sa ICE sa warrant na pirmado ng judge. May karapatan kayong tumawag ng abogado. Huwag pipirma ng kahit na anong papel na hindi nyo nakakausap ang inyong abogado. Kung ma-detain ka, may karapatan kang kontakin ang inyong konsulado. Nandyan sila para tulungan ka. Napaka-importante na huwag kayong gagawa ng malaking desisyon nang hindi kumukonsulta sa isang magaling na abogado. Sila ang makakatulong sa inyo na malaman kung ano ang mga option ninyo. Kung sakaling may masamang mangyari at arestuhin nila ang mga mahal nyo sa buhay, mahalaga na may abogado na kayo na alam at ang kanilang A-number nandyan sa inyo para madali silang mahanap at malaman kung anong mga legal na paraan ang pwedeng gawin. Bukod sa mga personal nating paghahanda, isipin din natin ang mas malawak na solusyon sa mga nangyayari ngayon. Para sa ating lahat, lalo na sa mga US citizens, kailangan natin manawagan sa ating mga representatives sa US Congress. Kailangan nilang ipasa ang isang immigration reform, isang malawak at makataong batas sa immigration na rumirespeto sa dignidad ng bawat tao. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Lutan Cinco, ang inyong kabalikat at sandigan. Magkita-kita po tayo muli. Maraming salamat.